Breaking news. Tumulo muli ang dugong Pilipino sa West Philippine Sea. Isang Philippine Navy personnel ang nagtamo ng malalang pinsala sa ulo matapos ang isang aktwal at pisikal na hampasan sa gitna ng Ayungin Shoal. Kung akala ninyo ay puro water cannon, laser, at blockings lang ang nangyayari sa ating karagatan, nagkakamali kayo. Ngayong araw, July 20, 2026, isang leaked 25-second footage ang lumabas na siguradong magpapakulo ng inyong dugo. Makikita sa video kung paano mabilis na lumapit ang isang malaking white China rubber boat at walang awang hinampas ng kahoy na sagwan ang ating personnel na lulan lamang ng isang maliit na Black Philippine Navy inflatable boat. Pero ito ang pinakanakakagulat sa lahat, kahit na dehado, kahit na mas maliit ang bangka at mas kaunti ang sakay, hindi nagpabuli ang ating mga sundalo. Gumanti sila at lumaban ng hampasan kahit nasa matinding disadvantageous situation. Paano humantong sa pisikal na sakitan ng isang simpleng non-confrontational patrol malapit sa BRP Sierra Madre? At bakit ang pangyayaring ito ay direktang nagpapaalala sa atin sa isang madugong insidente noong nakaraang 2 years? Ito ang pinakamalaking eskalasyon sa ating teritoryo ngayon. Huwag ninyong skip ang video na ito, dahil hihimayin natin ang bawat frame ng footage at aalamin ang buong katotohanan sa likod ng mainit na balitang ito. Panoorin hanggang dulo. Tingnan natin ang aerial footage na kalalabas lamang. Sa unang tingin, napakaganda ng turquoise waters ng Ayungin Shoal. Napakalinaw ng tubig, pero sa gitna ng paraisong iyan ay isang matinding banggaan. Makikita ninyo sa screen ang isang malaking puting rubber boat ng China Coast Guard. Tingnang mabuti, ang daming sakay na personnel, at lahat sila ay nakasuot ng matingkad na orange life vests. Mabilis itong humaharurot at lumilikha ng malakas na alon sa tubig. Ngayon, tingnan ninyo sa gilid. May isang maliit na itim na inflatable boat ang Philippine Navy. 2 rubber boats ng Armed Forces of the Philippines sana ang nandoon para magsagawa ng mapayapang pagtaboy. Ang Chinese vessel ay patuloy na umiikot at agresibong kumukuha ng video malapit sa nakasadsad na BRP Sierra Madre. Sinubukan lang itaboy ng ating magigiting na sundalo ang mga ito nang walang gulo. Pero ano ang ginawa ng China? Panoorin ninyo ang eksaktong sandaling ito. Agresibong lumapit ang malaking puting bangka ng China. At dyan, 1 tauhan ng China Coast Guard ang unang umatake. Hinampas nila ng kahoy na sagwan, isang mabigat na kahoy, ang ating personnel na nasa maliit na rubber boat. Pero alam ninyo kung ano ang nakaka-proud dito. Hindi lang basta sinalo ng ating Philippine Navy personnel ang sakitan. Lumaban ang ating mga tropa. Ipinagtanggol nila ang kanilang sarili at gumanti ng hampas kahit nasa matinding dehadong sitwasyon sila. Hindi sila nagpatinag, nakalulungkot man, may kapalitang katapangan. Ayon sa isang detalyadong post at ulat mula sa mamamahayag na si Dexter Cabalza, 1 sundalo ng Philippine Navy ang nagtamo ng malalang pinsala sa ulo dahil sa eksaktong komprontasyong ito. Makikita ninyo sa kasamang litrato ang likod ng ulo ng ating sundalo. May malinaw at matinding trauma. Hindi ito simpleng gasgas. Isa itong malalim na hiwa dahil sa lakas ng paghampas ng kahoy sa kanyang ulo. Tumulo ang dugong Pilipino sa ating sariling teritoryo, sa loob mismo ng ating exclusive economic zone. Ito ay isang malaking eskalasyon. Sadyang pananakit na ito, hindi na ito simpleng panghaharang, isa na itong direktang pisikal na pag-atake sa ating mga unipormadong tauhan. Para sa mga nagtatanong kung bakit ganito na lang kabilis uminit ang sitwasyon, kailangan nating balikan ang nakaraan. Refresh natin ang ating mga memorya dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nanakit ang China sa ating karagatan. Naaalala ba ninyo ang brutal na engkwentro noong June 17, 2024? Eksaktong 2 years at 1 month na ang nakalipas, isang mas malala at mas barbarong insidente ang nangyari. Pinalibutan ng 8 Chinese vessels ang ating mga rubber boats habang may routine resupply mission. Ang mga Chinese personnel noon ay may dalang mga itak, palakol, at mga matutulis na sibat. Inakyat nila ang ating mga bangka, sinira ang ating mga kagamitan, at kinuha ang ating mga firearms. At ang pinakamasakit na nangyari noon, 1 sa ating mga elite Navy SEALs ang naputulan ng kanang hinlalaki dahil sa marahas na pagbangga. Ang taktika ng China ay pareho pa rin, gray zone tactics.
Gusto nilang manakit at mangbuli pero iniiwasan nilang gumamit ng aktwal na baril para hindi ma-invoke ang Mutual Defense Treaty natin kasama ang United States. Gumagamit sila ng water cannons, military-grade lasers, at ngayon, mga kahoy na batuta at sagwan. Pero ang malaking pinagkaiba ng nangyari ngayon, July 20, 2026, kumpara sa insidente noong 2024. Ngayon, lumalaban na tayo ng pisikal. Nakita nila na hindi na tayo basta-basta magpapabuli. Kung manghahampas sila, hahampasin din natin sila pabalik. Bakit ba nangyayari ang lahat ng ito? Bakit ganito na lang kadesperado ang China na paalisan tayo sa Ayungin Shoal? Lahat ng ito ay dahil sa isang kinalawang, luma, ngunit napakahalagang barko noong World War II, ang BRP Sierra Madre. Mula pa noong 1999, sinadya nating isadsad ang barkong ito sa Ayungin Shoal. Sa loob ng 27 years, ito ang nagsilbing nag-iisang matibay na bantay natin sa West Philippine Sea. Ito ang nag-iisang rason kung bakit hindi makapagtayo ng artificial island ang China sa Ayungin. Hanggat nandyan ang kinalawang na barkong yan, at hanggat may mga Pilipinong sundalo na nakabantay doon, ang Ayungin Shoal ay mananatiling 100% teritoryo ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Kaya ganyan na lang kagalit ang Chinese Coast Guard. Ang layunin nila ay gutuman ng ating mga tropa, harangin ang ating mga supply, at udyukin tayong magkamali. Ang pag-ikot, ang pag-video, ang panghaharas, lahat yan ay psychological warfare. Pero pinatunayan ng ating mga AFP boats ngayon na mas matibay ang ating paninindigan kaysa sa kanilang pananakot. Kaya ano ang ating pagsusuri dito? Saan tayo pupunta pagkatapos ng isang insidente kung saan biniyak ng mga Tsino ang ulo ng ating Pilipinong sundalo gamit ang sagwan? Una, asahan natin ang sangkatutak na diplomatic protests. Pero magpakatotoo tayo, napapagod na ang sambayan ng Pilipino sa puro papel lamang. Ang pinatunayan ng 25-second footage na ito ay handa nang mag-adjust ang ating mga frontline defenders. Kung aatakihin sila gamit ang mga mapanganib na melee weapons, handa silang ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang parehong pisikal na puwersa. Walang atrasan. Pangalawa, sinusubukan nito ang international community. Nakatingin ang buong mundo sa Pilipinas. Ang tanong ng marami, hanggang kailan natin titiisin ang mga bukol, putol na daliri, at basag na bungo bago magkaroon ng malawakang aksyon? Isang bagay ang sigurado, ang pusong Pilipino sa West Philippine Sea ay hindi mababasag kailanman. Dehado man sa laki ng bangka, dehado man sa dami ng tao, hindi tayo aatras sa ating sariling karagatan. Mabuhay ang ating mga sundalo na patuloy na nagbubuwis ng buhay at dugo para sa ating soberanya.